November 25, 2016, sumakabilang buhay ang pinuno ng himagsikan sa Cuba, si Fidel Alejandro Castro Ruz. Habang ikinalungkot sa Cuba ang pagyaon ng matagal nilang pinuno, ang mga Cubano sa Estados Unidos ay lumabas sa kanilang mga kalsada upang magsaya sa tuluyang pagkawala ng dahilan ng kanilang pagkakalayo mula sa kanilang lupang tinubuan. Bagamat iba-iba man ang pananaw ng mga tao ukol sa kanya, hindi maikakaila na malaking anino si Komandante Fidel Castro sa kanilang mga buhay. Nagsimula ang lahat kay Fidel noong August 13, 1926 na bagamat isinilang sa pamilya ng Panginoong Maylupa at nag-aral sa paaralang Lasaliano at Jesuita ay tinawag na El Loco. Sa Universidad ng Havana, ayon sa isang kaeskwela, nagpakita ito ng angking galing ngunit umastang hudlom. Noong 1952, tumakbo sa pagkakongresista ang abogadong si Fidel at nangampanya para sa responsableng pamahalaan at pagwawakas ng katiwalian. Ngunit bago ang halalan, inagaw ni General Fulgencio Batista ang pamahalaan sa isang kudeta at pinatibay ang pamamayani ng mga elite at ng mga Amerikano sa Cuba habang ang mga unyon ay binuwag. Bilang abogado, sinikap niyang panagutin ang pamahalaan ngunit umabot lang sa wala ang lahat. Kaya naman, pinangunahan ni Fidel ang pagsalakay sa Moncada Barracks sa Santiago de Cuba. Tulad ng ginawa ng naunang bayani ng Cuba na si Jose Marti laban sa mga Espanyol. Hindi aabot sa 10 ang nasawi at ang mga nahuli ay dagli ang pinatay ng pamahalaan. Si Fidel ay nilitis ngunit sa harap ng hukom kanyang sinabi, "History will absolve me." Nang makalaya, tumungo siya sa Mexico at kasama ang kanyang kapatid na si Raul, ang kasalukuyang pangulo ng Cuba, nakilala ang doktor na si Ernesto Che Guevara. Kasama ang 81 mga kapanalig, nagbalik sila sa Cuba noong December 1956 sakay ng maliit na barkong Granma, ngunit inambus ng mga tropa ni Batista. Naghiwa-hiwalay sila ngunit nagkita-kita ang ilan sa kanila sa mga bulubundukin ng Sierra Maestra. Ayon kay Batista, walang nakaliligtas sa mga kagubatan ng Sierra Maestra. Inakala ng marami na patay na si Fidel, ngunit bigla na lamang lumitaw sa New York Times. Noong January 1, 1958, nagtagumpay ang himagsikan ni Fidel. Pinatay ang mga taga-suporta ni Batista matapos ang mga mabilisang paglilitis. Pinalaya sa Cuba ang mga ayaw sumunod sa bagong kaayusan. Sa panahon ng Cold War, naging kakampi ng Unyong Sobyet, kaya naman naging malaking banta sa katabi nitong Estados Unidos. Nagtangka ang US na palayasin ito sa pamamagitan ng bigong pagsalakay sa Bay of Pigs. 600 na beses nilang tinangkang patayin si Fidel. Ngunit ang kanyang sosyalistang pamahalaan ay nagpatupad ng tunay na reformang pang-agraryo at mahusay na sistemang edukasyonal at pangkalusugan. Nagbigay ng enerhiya sa mga bahay at nagbigay ng mas maginhawang buhay sa mas nakararaming Cubano. Noong 2008, matapos ang 49 na taon at 10 Pangulo ng Estados Unidos, saka lamang bumaba sa pwesto bilang pinuno ng kanilang bansa. Ayon sa Amnesty International, si Fidel ay isang progressive but deeply flawed leader. Kailangang palakpakan ng mga reforma sa kalusugan at edukasyon na kanyang dinala sa mamamayan, ngunit kailangan punahin ang kanyang ruthless suppression of freedom of expression. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Xiao Time.